Hindi ko pa nakikita kung magkano sa alam mo kaya ito hindi ko dunod na Magandang gabi sa inyong lahat. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran, pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay 3 araw ng simbang gabi. At ang maumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot na yung anak na aming hinihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. Nakatatlo ng gabi na po tayo ng Diyos na siya magliligtas sa kanyang bayang Israel. Mga kapatid, isa sa mga kultura ng mga Hudyo noon bago dumating si Jesus, kapag ang babae ay natagpuan o nalaman na siya ay buntis, ngunit hindi siya kasal, siya ay nagkakasala. Iba ang plano ng Diyos kay Jose. Mas mahalaga at mas malaki at mas makapangyarihan ang plano ng Diyos kay Jose. At anong nangyari? Nagpakita ang anghel sa kanya at sinabi, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ay lalang ng banal na espiritu. Ito ay mula sa Diyos, ito ay anak ng Diyos. At siya ay tatawaging Emmanuel. Siya ay tatawaging Jesus. Siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Ang plano ni Jose versus ang plano ng Diyos. Ang plano ni Jose na hiwalayan si Maria, ngunit hindi ito natupad dahil mayroon pang mahalagang plano ang Diyos kay Jose na siya ay maging ama ng anak ng Diyos na isisilang sa sapsaban ang Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Nung gumising si Jose, kanyang pinakasalan si Maria at dinala niya sa kanyang tahanan at sila'y nagsama bilang mag-asawa. Tandaan natin, huwag nating pangunahan ng Diyos. Kagaya kay Jose. Si Jose may plano, ngunit may mas malaking plano ang Diyos para sa kanya. At ginampanan ni Jose ang plano ng Diyos, ang pagiging ama ng anak ng Diyos. Ikalawang punto, secret worker o silent worker. Si Jose, tinaguri ang silent worker. Ano ibig sabihin ng silent worker? Nagtatrabaho siya kahit walang nakakakita. Nagtatrabaho siya ng tahimik. Nakita natin, basahin natin sa 4 na account sa Ebanghelyo. Kukunti lang ang pangalan na inuukol kay San Jose. Wala nang ibang pangalan masasambit doon tungkol kay Jose. Ang pagtawag lang sa kanya, sa gospel na ito, at ang susunod na mababasa natin, yung nanaginip ulit siya, na dadalhin ang batang sanggol sa Ehipto. Ito lang yung mababasa natin tungkol sa kanya. Tahimik si Jose sa ating ebanghelyo dahil tahimik niyang ginagampanan ang kanyang responsibilidad
bilang ama sa kanyang pamilya. Silent worker. Ano ibig sabihin ng tahimik? Ibig sabihin, marunong tayong magpakumbaba. Totoo nga naman, di ba? Kapag ang tao salita ng salita, gusto niyang pakinggan mo ang kanyang sinasabi, hindi siya marunong magpakumbaba ng kanyang sarili. Kaya tingnan natin kung tayo ba ay hindi marunong tumahimik at makinig, ibig sabihin hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo mga silent worker. Silent worker, sila yung mga taong nagtatrabaho kahit walang nakakakita. Na hindi na natin kailangang i-appreciate. Yung mga taong nagtatrabaho na walang nakaharap sa kanila na spotlight or camera. Pagdating ninyo dito kanina siguro, naka-arrange na yung ating altar, no? Naka-arrange na yung mga upuan, yung ating simbahan, nalinisan na. Alam niyo ba kung sino naglinis dito sa loob? Alam niyo ba kung sino nag-arrange ng ating simbahan bago kayo dumating? At pag-alis niyo mamaya, lilinisan nila ulit ito. Sila yung mga silent workers ng ating simbahan. Sila yung hindi natin makikita. Pagdating natin, malinis na, uupo na lang tayo. Pag-uwi natin, tayo ay tulog na. Sila nandito pa sa loob ng simbahan, nagwawalis, naglilinis, at naghahanda naman para bukas. Sila yung mga silent workers ng ating simbahan. Na hindi na kailangang naka-spotlight para makita, ma-appreciate ang kanilang mga ginagawa. Para pasalamatan, no? Diba sa ibang mga kausa at Ebanghelyo, sabi ni Jesus, kung pinapasalamatan kayo, binabayaran kayo ng inyong kabutihan dito sa lupa, hindi na kayo babayaran ng Diyos sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang gantimpala ng ating paggawa dito sa mundong ibabaw na ito ay matatanggap natin sa kabilang buhay. Silent worker. Sa pamilya natin, marami rin po tayong mga silent workers. Maraming mga Jose sa pamilya natin na mga silent workers. Sino ang Jose sa bahay natin na masasabi nating silent worker? Ang mga tatay natin. Ang mga tatay natin kung minsan, mga anak, tulog pa kayo, si tatay niyo wala na. Saan sila? Nagtatrabaho. Naghahanap buhay. Para ano? Para tayo ay mabuhay. Amen? Sila yung mga makabagong Jose na nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang sakripisyo para sa ating pamilya. Sila yung mga modernong Jose na kailanman ay hindi nakakarinig ng salitang, Tatay, salamat. Tatay, salamat. May pagkain kami sa hapag. Tatay, salamat. May baon kami papuntang school. Mayroon kaming pambayad ng aming mga tuition. Amen? Sino ba dito sa inyong mga anak na papasalamat sa kanilang tatay? Where? Are you sure? Di nga. Dito tayo sa loob ng simbahan, huwag magsinungaling. Walang anak na nagpapasalamat lamang kay tatay. Kung minsan, tay, kulang pa. Galit na galit pa tayo ng kukulang na ibibigay. Sila yung mga modernong Jose, mga secret workers ng ating pamilya, na nagbibigay ng oras, ng pagod, ng buhay, para mabuhay ang pamilya. Taas kamay nga dito yung mga tatay natin. Mga tatay, no? Sila yung mga Jose natin, mga modernong Jose natin, na dapat natin pahalagahan bilang mga tatay. Pag-uwi nyo mamaya, pasalamatan nyo yung tatay nyo. Tay, salamat, naging secret worker ikaw ng ating pamilya. Yan yung assignment ninyo. Pag-uwi ninyo mamaya, pasalamatan ninyo ang inyong tatay. Tiyak, ang tatay ninyo masaya kahit makarinig lamang ng isang pasalamat sa atin. Siguro nga,
sa buong buhay ng tatay natin, hindi man lang nakarinig ng pasalamat galing sa ating mga anak, sa kanyang mga anak. Ang ating mga tatay, sila yung mga nagtatrabaho, sila yung mga nagbibigay ng oras, pagod ng kanilang buhay para sa ating lahat, para tayo ay mabuhay. Kaya pasalamatan natin ang ating mga tatay. Pasensya lang po kayo mga nanay, susunod na araw kayo na naman. Mga Jose muna ngayon, pagdating kay Maria, kay Elizabeth, kayo naman. Ikatatlo, self-giving. Self-giving. Pagbibigay ni Jose ng kanyang sarili upang isalba ang buhay ni Maria. Self-giving. Alam ni Jose na kapag hindi niya isalba si Maria, tiyak mayroong kaparusahan na naghihintay sa kanya. Mayroong kababaang loob na pagbibigay ng kanyang sarili para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawang si Maria. Self-giving. Pagbibigay ng sarili para sa kanyang minamahal. Yun din po yung makikita natin sa ating mga Jose sa tahanan, sa ating mga tatay. Kung minsan kahit pagod na sila, nandun pa rin yung pagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Kung minsan kahit gutom na sila, hindi man lang sila makabili ng kanilang sariling pagkain para iunahin muna ang kanyang pamilya. Tingnan niyo yung tatay niyo. Di ba yung damit ng tatay niyo, punit-punit, luma, pero kayo magandang damit ninyo. Dahil uunahin muna ang kanyang mga anak. Tama o tama mga tatay? Tingnan nyo nga yung breath ng tatay ninyo. Baka luma na. Bilhan nyo ngayon ng bago. Diba sabi nila, hindi man na makapagbili ng breath daw ang tatay. Unahin muna yung kanilang mga anak, diba? Yung kanyang mga mahal sa buhay. Totoo yun. Yun yung sign ng self-giving. Nandun yung sign na pagbibigay ng sarili, uunahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Kaya tayo mga anak, tayo ay swerte kung mayroon tayong mga Jose, kagaya kay Jose sa ating Ebanghelyo, nagbibigay ng sarili sa kanyang pamilya, sa kanyang mga minamahal. Ito yung hamon sa atin sa ating ikatatlong linggo, ikatatlong araw ng ating simbang gabi. Nawa, tayo rin nawa ay magkaroon ng puso, kagaya kay Jose, na marunong umintindi at mag-unawa sa kung ano yung katotohanan at sa kung ano yung dapat gawin tungkol sa plano ng Diyos. Nawa tayo magkaroon ng katalinuhan at pag-unawa sa malalim na ugnayan natin sa Diyos upang tayo ay magkaroon din ng rason upang tuktin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, nahamon sa atin ang pagmamahal sa ating sariling Jose, sa ating mga tahanan. Ito yung hamon sa atin. Naway makita natin ang kanilang pagsasakripisyo. Naway pahalagahan natin ang kanilang pagsasakripisyo at makita natin ang kanilang halaga sa ating pamilya at sa ating buhay. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanman hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating tutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Santo Papa, kay El na aming Obispo, mga pare, at mga lalaking relihiyoso. Masalamin nawa nila ang kadakilaang pag-ibig mo
sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaninginan mo, O Diyos, na hindi magmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siya naging tapat at masunurin sa kanyang pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay pangindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. sa namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilam niya ay pinanalabikan ng mahal na piring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami na nanabik at nanalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Niliabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong talis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Hubert naming Obispo ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kanilang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagbili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsulot na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw, Jesus, sa iyong pamamagitan, buong puso tinawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami malutuan ang kahulugan ng pagpapasakit ni Kristo sa krus, nang malubot din nawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging dalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sampayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, dalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo, namin pinagdiriwang sa banal mong tahanan ito. Papaganda namin sa paraang marangal, ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayo lahat. Ang Education Ministry ay naglilimbita sa mga lingkod na nais magturo ng kaalaman ng simbahan o maging isang katekista. Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas at interesado, maaari lamang pong magpunta sa parish office or hanapin si Sister Cynthia or Sister Ethel. Ang SSDM Ministry ay naghahanap din po ng mga nais maging isang SSDM volunteer. Sa mga interesado, maaari pong may pag-ugnayan sa ating parish office or hanapin si Sister Marian. Bukas po ang ika-4 na araw ng simbang gabi. Tayo po ay hinikayat na magsuot ng kulay royal blue, dark blue, at maaari po tayong mag-offer ng spaghetti sauce. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Ipinapabatid din po sa lahat na may gustong magbigay ng mga bago o maaaraw itong i-drop off sa box na may kita sa ating parokya. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat sa mga naghandog ng ating mga kape at asukal ngayong gabi. Makakarating po para sa mga kinaroonan yung inyong mga binigay. At ito po ay makakatulong sa mga kapatid nating mga walang-wala ngayong Pasko. At bukas po muli, yung ating ibibigay ay spaghetti sauce. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng pong may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayon tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.